meron ba silang time period? Kasi lalo na nung pandemic, may mga na-witness ako personally na may mga ilang abogado na nagrereklamo. Sinasabi nila yung kanilang kliyente hindi pwedeng i-detain for longer period na time. Gaano ba dapat lang yung maximum na oras na pwede mong i-detain ng isang akusado? Well, kasi ganito yan, kapag ikaw ay na-aresto pursuant to a warrantless arrest, ano yung warrantless arrest? May personal knowledge yung police na ikaw ay gumawa ng krimen or gagawa ng krimen or kagagawa ng krimen lamang. Okay, kasi ang sabi ng batas, kung kukuha ka pa ng warrant ng arrest warrant sa court, di magtatagal, di ba? Nakita mo na may krimen o di arrestuhin ka. Kaso pag sinaresto ka dahil warrantless arrest yan, may period lamang ng pagdedetene. Di ba? Pagka ang kaso mo ay ay heinous crime, mabigat na krimen, dapat hindi lalampas ng 3 araw, ikaw ay dadali na sa piskalya para ma-inquest ka. Kung ang kaso hindi naman mabigat, dapat within 24 hours at the very least madadala ka. So pag dinala ka ngayon sa piskalya, di ba, within that period, walang problema. Pero kapag ang pulis, inaresto ka, 7 araw ka na dun sa kulungan, hindi ka pa nadadala sa korte, pwede mo nang idemanda yung pulis ng tinatawag nating arbitrary detention. Ano yung arbitrary detention? May justification ang pag-detain sa'yo, pwede ka namang i-detain kaya lang sumobra. Diba? Kasi nga, may period lang. So, nagiging arbitrary, nagiging unreasonable. So, pwede mo silang mademanda. Ngayon, kapag ikaw ay dinala sa inquest, ikaw ay dadali sa piskal. Yung piskal ngayon, magtatanong, magkaklarifika, magsusuri, mag-aaral, para tinignan niya kung may probable cause. Pero ngayon nga, kung may reasonable certainty of conviction na, kung matibay ang ebidensya. So kung matibay ang ebidensya, sasabihin niya, i-recommend niya na magsampa na ng informasyon sa korte, sa magpapala ng information. Ngayon, kung ikaw ang naaresto, pwede kang mag-request ng tinatawag na preliminary investigation. Ibig sabihin, hindi gagawin yung inquest, babalik ka sa preliminary investigation na parang babalik ka sa korte na nag-file ka ng case. Kaya lang, nag-i-issue ka ng waiver nun na hindi mo na questionin yung illegality ng arrest mo. Anyway, it's very, very technical, but long and short of it, tandaan natin, pag ikaw ay na-aresto, hindi pa pwedeng 5 linggo ka, 1 buwan ka, hindi ka pa nadadala sa piskalya. Pag lumampas yan ng period, pwede ka magdemanda ng arbitrary detention. At sa harap naman ng piskalya, ang maganda ngayon, hindi na basta-basta nagpapalang information, titingnan nila na matibay talaga yung ebidensya laban sa inyo. Alright. Okay. Sige, maraming salamat, attorney. Okay na yun.